Alright, Senator Bongo. Nananawagan kay ating Senator Marcos, kay Amy Marcos yan At ang mga ito ay hindi maaring ang kontento ng mahabang kapulungan ay tumutukoy sa paglabag sa alintuntunin o tuntunin ng kapulungan. Ang nasabing kapulungan na mababang kapulungan ay maaring makulong o mapatawan, multa at mahuling nagkasala ng kontempto. Alright, ito ay ayan po ang contempt at itigil na. Hindi ito ay isang si Senator Bongo ang nasa mababang kapulungan. Siya ay isang kasalukuyang nasa Senado ng Pilipinas. At ito ay mababang kapulungan binubuo ng kinatawan ng distrito ng party list. Ang kasalukuyang speaker ng kapulungan ng kinatawan ng Pilipinas. Ayan, si Bongo. Alright. At Senator Bongo nananawagan kay Senator Amy na sa mababang kapulungan itigil na ang mga site of contempt na maaring mali ang pataw. Lalo na dito kay ating attorney Lopez. Alright, panorin po natin. Ako ng mensahe kay Vice President Inday Sara Duterte kanina at sa kanyang staff. Ano man po may tutulong po, my own small capacity bilang senador na mabigyan po ng kaayusan o solusyon ang isyong kinakaharap ng kanyang Chief of Staff na si Atty. Fulay Lopez. I am concerned sa medical condition po ni Atty. Lopez. Nahin muna natin ang kanyang kalusugan bago ang lahat. No? Karapatan naman po niyang magpa-hospital, magpatingin. At concerned din po ako kay Vice President Sara Duterte. Ma'am, ganito lang po kami. Kapwa sa tuwing. At sana po'y nakikiusap po ako sa ating mga kasamahan. Mababang kapulungan sa lower house. Mapila po ako sa ating kapwa ng batas. Nahinay-hinay lang po sa pagpapatupad ng contempt citation at igalang po ang karapatan ng mga resource persons. Alam niyo, natatakot na po ang mga resource persons dahil puro napo-contempt na po sila. Imbis na magiging productive ang resulta ay hindi na po dahil sa takot na po. In aid of legislation naman po ito, balikan sana natin ang mga house rules pagdating sa investigations in aid of legislation, lalo na po ang mga grounds po for citing. Kita mo may house rules pala, bakit ganon? At mali-mali naman ang ating dapat reviewin nila yan. At walang etong ang kapangyarihan ng isang mababang kapulungan at siya ay kakasuhan sa Senado ng Pilipinas. Kaya ganyan. Alright? Source persons in contempt. Hindi po ito dapat naabuso. Ngayon lang po ito nangyayari. Hindi po ito nangyayari noon. Kahit sa Senado, hindi naman po ganun. Bakit ito nangyayari ngayon? Sa panahon ngayon. Naabuso po Please, stop harassment. Yan po bilang isang mambabatas at bilang mamamayang Pilipino, nakikiusap po ako. Please, stop harassment. Itong kaso ni Atty. Lopez, resource person siya. Bakit mo ilalagay doon sa correctional facility na hindi pa naman siya hindi pa siya akusado ng anumang krimen. Hindi naman siya convicted. Resource person pa lang siya. Resource person pero ilalagay na sa correctional, di ba? At cite and contempt ay isang proseso sa batas kung saan isang taong naglabag ng alintuntunin ng isang hukuman, komite o kapulungan ay kinukonsidera bilang nagkasala ng kontempto. Yan po ang cite contempt. Pero hindi pa naman to naakusahan, di ba? At sinasabi dito ang dahilan ng pag-cite and contempt, paglabag ng alintuntunin ng hukuman. Ayan, hindi pa naman talagang naakusahan itong si Atty. Lopez. Pagkasira, pagkaayos, pag-insulto ng pahamak na opisyal, paglabag o utos ng resolusyon, pagtanggi sa pagdalo o sa pagdinig, pagkakalat ng impormasyon na hindi totoo, ayan, fake news at maling, di ba may oath taking naman yan?
itong pang-aabuso po sa paggamit ng contempt power. Bilang mambabatas, layunin po ng mga committee hearings na matanong ang ating mga resource persons para malaman po yung katotohanan. In the aid of legislation, paano tayo makakraft ng mga bagong batas? Dapat nga magtulungan tayo rito. Noong panahon ni Pangulong Duterte, wala pong ganong nangyayari. Trabaho po, tutulungan po ang mga iba't ibang sangay ng gobyerno, executive at ang legislative to craft laws para sa development po ng ating mga kababayan. Importante ngayon, trabaho muna, serbisyo muna. Naghihirap po ang ating bayan. Sa kabila ng mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kakulangan sa pagkain, marami pong mga kababayan natin ang nagugutom, sunod-sunod ang malalakas na bagyo, problema. Dapat ayan ang problemang unahin. Hindi yung pagsasight and contempt na mali naman. At sight and contempt, kontento ng ginagamit upang mapatili ang kayusan at dignidad ng mga institusyon. Sa peace and order, maging sa West Philippine Sea, sa peace and order, napaka-importante rin po. Napaka-unhealthy po ang nangyayari ngayon sa Kongreso. At habang nag-aaway po ang mga leader ng bansa natin, ang nagsasakripisyo po dyan, yung mga kababayan natin, ordinaryong Pilipino, na gusto lang po magbuhay ng tahimik, makakain po, at makauwi sa kanilang mga pamamahay na likas at tahimik. Hindi na po ito healthy para sa mga Pilipino. Nag-expect sa kanilang mga public servants na magtrabaho at maghatid po ng serbisyo. Very unhealthy na po ang nangyayari ngayon sa Kongreso at ang away ng mga leader ng bansa natin. Kaya nga po ako mismo, pinaglaban natin na may balik po sa budget ng OBP sa susunod na taon yung mga social services niya para makapagtrabaho na po siya at makapagserbisyo. Dahil yan naman po ang trabaho ng Vice Presidente. Not just a spare time. Bigyan natin siya ng pagkakataong magtrabaho. Gusto magtrabaho eh. Gusto naman po niya magtrabaho, dapat po ibalik itong mga social services. Oo, kasi niluklok naman ng 32 million yan si Sara. Dapat ibalik ang kanyang nararapat sa OBP. Mas maraming Pilipino ang gusto po mabuhay ng tahimik. Yan lang po ang pakiusap ko sa ating mga leader. I'm appealing for reconciliation. Kaya po ako bilang isang senador at ako yung maapila sa lahat na sana po yung matigil na po ang lahat ng bangayan, lahat ng away. I appeal for reconciliation among our leaders. Ang kailangan po ng Pilipino ngayon ay hindi kontrobersya, hindi away politika, kundi maayos na serbisyo at malasakit sa kapwa Pilipino. Nananawagan rin po ako sa mga kasamahan natin sa Senado, kay Senator Amy Marcos na ating kasamahan at bilang kapatid po ng Pangulo at tinuturing naman po niyang kapatid si Vice President Inday Sara Duterte. Kumari, pwede siyang magpagitna para sa kaayusan ng lahat at para po sa kapakanan ng bawat Pilipino. Let us aim for peace. Alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa mga leaders na nais lamang magserbisyo at magtrabaho. Alang-alang na lang po sa bawat Pilipino na nais lamang po mabuhay ng tahimik. Kung napagsama niya noon ang unity team between Marcos and Duterte nung nakarang eleksyon, bakit sana pwede siyang maging instrumento muli for peace and reconciliation para naman po makapagtrabaho na tayo lahat. Makapagtrabaho na kami lahat. Sayang po ang oras, kaya tayo nilublok dito para magtrabaho. Nakikiusap po ako kay Senator Amy, you have this opportunity to play a role in unifying our divided country. Masyadong divisive po ang nangyayari sa ngayon. At marami pang Pilipino ang naghihirap. O po yung maapil na muli, I'm appealing for reconciliation para makapagtrabaho na po. Para makapagservisyo na po tayo sa ating mga kababayang Pilipino. Yun po inaantay ng Pilipinas. Tanongin niyo po. Magtanong kayo. Mas maraming Pilipino po ang gusto ng tahimik na buhay at gusto nila. Ayan, tama yan sasabi ni Senator Bongo na gusto manahimik, matahimik ang Pilipinas. Hindi ba ngayon ng kapwa politika? Na maayos na serbisyo ang matatanggap nila mula sa atin, mula sa gobyerno. Yun lang po ang pakiusap ko. Nagpadala na po ako ng mensahe kay Vice President. Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin dito sa ating reaction video dito kay Bongo at Senator Bongo nananawagan dito kay Amy na itigil na ang maling pagpataw ng cite and contempt na mababang kapulungan. Ayan ang panawagan ni Senator Bongo. Alright, bilang miyembro ng Electoral Reforms Committee, Social Justice, siniling ng pagpapalawak nito ni Bongo para itigil na
at peace and order sa ating Pilipinas. At maraming salamat sa panonood, pagkinig dito kay Rob Trip, and peace out.